October 25, sold goods on account to 24/7 store, 22,400, FOB destination, prepaid. Freight on the 24/7 store shipment amounts to 1,008 and was paid directly to the delivery company. So, paghihiwalayin ulit natin yung recording ng sale of merchandise tsaka yung kanyang freight cost. October 25, debit accounts receivable, 22,400. Credit output VAT, 22,400 divided by 112% times 12%. That is 2,400. Credit sales, 22,400 divided by 112%. That is 20,000. And yung related freight charges niya, FOB destination. So, sino ang dapat mag-shoulder ng transportation cost kapag FOB destination? Yan, IC seller. Ngayon, sino ba tayo sa transaction na to? Tayo yung seller. And since FOB destination, tayo ang mag-shoulder ng freight charges, tayo ang magre-record ng freight. Anong freight? Freight in, freight out. Ito ay freight out. Kasi delivery. Kapag freight in, purchases. So, debit freight out, 1,008 divided by 112%. That is 900. Freight prepaid. So, sino ang nagbayad ng freight charges kapag freight prepaid? Si seller, then. So, since seller ang nagbayad, tayo ang seller dito. Tayo ang magre-record ng credit, cash, 1,008. And yung input VAT, since expense natin yan, kaya dapat tayo ang mag-record ng input VAT, ating transaction yan, 1,008 divided by 112% times 12%. That is 108 pesos. Debit freight out, debit input VAT, credit cash, 1,008. Okay, October 31, close output VAT and input VAT to VAT payable or creditable input tax. Okay, so isasarado na natin ang output VAT at input VAT. Ngayon, bago natin magawa yung closing ng output and input VAT, kailangan nating malaman yung balance ng amount ng output VAT na i-close at yung amount of input VAT na i-close. So, ipopost natin yung output VAT para malaman natin yung kanyang ending balance before closing ng output VAT. So, ayan. Okay, October 3, meron tayong 6,000 sa credit side. October 5, meron tayong 120 debit side. So, hindi ko na siya nilalagyan ng date para mas mapabilis tayo, no? October 12, meron tayong debit output VAT, 117.60. Tapos, meron tayong dito. Meron pa tayong output VAT. So, wala na. Meron ko ba sa ilalim? Ito, meron pa palang isa. October 25, 2,400 credit.
So, wala na. Ito lang yung ating output VAT. So, total credit is 8,400. Total debit ay 237.6. So, ending balance ng ating output VAT ay 8,400 minus 237.60. 8,162.40 credit balance. Next, input VAT naman. Kailangan din nating ma-determine ang balance ng input VAT before closing. So, balikan natin yung mga transaction ng input VAT. Ito, meron dito. 7,200 debit. Ano pa? Ito, 144. Ano pa? Ito, 108. Okay, 7,200 plus 144 plus 108. That is 7,452. Now, since na-determine na natin ang ending balances ng output VAT at input VAT, pwede na natin siyang gawan ng entry. For October 31, ang ating entry to close output VAT and input VAT to VAT payable or creditable input tax. October 31. Normal balance ng output VAT ay credit. Therefore, pag kinlose natin yan, i-debit natin siya. 8,162.40. Normal balance ng input VAT ay debit. Therefore, pag kinlose natin yan, credit. $7,452. And to balance yung ating journal entry, credit tayo ng VAT payable. Ito na yung amount na ating ibabayad sa government, sa BIR. VAT payable natin ay magkano yun? 8,162.40 less 7,452. That is 710.40. So, ito lang yung amount na ating ibabayad sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, VAT payable siya kasi mas malaki ang output VAT sa input VAT. Kaya VAT payable. Bakit? Remember, output VAT is the value added tax you add on your sales. Yan yung sales tax. Yan yung tax na ina-add mo sa iyong sales. And yung input VAT naman, ito naman yung VAT you pay on purchases. Ito naman yung mga value-added tax na binabayad mo on your purchases. So, lumalabas na parang sa iyong output VAT na dinadagdag sa iyong sales, may portion ng output VAT na nababayaran mo na through purchases, through input VAT. So, sa 8,162.40 na dapat mong bayaran, kasi nga yun yung VAT you add on your sales, nabayaran mo na yung 7,452 through input VAT, which is yung value added tax na binabayad mo sa iyong purchases. So, ibig sabihin, may natitira ka pang 710.40 na VAT payable. Yan pa yung hindi mo pa nababayaran na
VAT sa government. So, 710.40, yan yung ibabayad mo sa government. Ngayon naman, kapag naman mas malaki ang input VAT compare sa output VAT, yung balancing figure natin would be creditable input tax. So, kapag mas malaki ang output VAT sa input VAT, meron kang VAT payable. Kapag mas malaki ang input VAT sa iyong output VAT, meron kang creditable input VAT or creditable input tax.